Okay po. Ayan. Tapos i-edit na lang. Ay, mga kapatid. Ito, present. Yung andar nito, narinig mo naman kanina. O ano masasabi mo? Anong kailangang gawin? Hindi, ano lang natin ang nozzle muna. Injectors. Injector. Cleaning tayo. O, tapos saka natin hanapin yung low power. Ito Low kasi... power, yung kanyang turbo, China, hindi ako believe, pero testing na lang natin. Sabi, hindi naman daw sira. Kasi kung nagpalit sila ng China dahil low power. Nawala lang makonti ang usok. Oh, pero yung power, ganun Power pa rin. hindi pa rin masyado, hindi. Oo, low power talaga. Low power pa rin. So, yun yung hahanapin natin. Pero kadalasan, nandito lang. Ito yung pinaka-culprit dyan. Yan. Yung dalawa na yan, sa low power. May ibang problema. Kaya nga, doon muna tayo sa injectors. Ang dami na nating nagawang ganyan, sir eh. Kaya nga yung... Yung mga nagawang injector injector lang, natapos na problema injectors Tingnan lang. muna natin sa injector. Sa injector. Tapos paanda rin ulit. Tapos balik natin yung original na turbo. Lalamog namin. Tignan ko. Kung wala namang kalug dyan, walang sira yun. Papalit yun to. Pwede nga itong lagyan ng intercooler eh. Ayan luwag-luwag dito Pag may intercooler, bago pumasok doon, malamig na. Mas maganda yun. Kasi ma-avoid yung misfire. Ito kasi mainit yan eh. Paglabas ng hangin, mainit. Pagpasok doon sa intake manifold, mainit. Misfire. Hindi press yung hangin. Hindi press. Ito, pwede nyo rin itong lagyan ng intercooler. Pag naayos na natin lahat yan, tapos ire-repair ko kayo kay Kuya Diamante. Yung nagre-remap. Nako, napakagandang sasakyan nito pag naranasan nyo to na na-remap ni Kuya Diamante. I-record niya yung reconfigure na yung kwan. Babaguhin niya yung volumetric efficiency ang tawag doon. Babaguhin niya yun. Papunta sa computer box yun. Kasi bawat RPM mo may corresponding pressure. Tapos may corresponding buga din nung fuel. Para mag-consider. Yung alam ni Chip yan yung dead time. Sa mga injectors kasi, hindi naman ito yung katulad nung sa mga manual na ano yung ginagawa mo pag gusto mong malakas, gusto mong mahina, ano ginagawa mo? Lalagyan ng washer. Pagka matigas yung spring, pag matigas yung spring dahil dinagdagan niya ng washer, mahina ang buga ng injectors. Pero pag nilambutan niya yung spring, malakas. Sa manual yun. Sa electronic, sa ganito, may dead time. Hinahabaan niya yung yung oras nung bukas ng injector. Mas matagal. Halimbawa, kung 0.005 yung standard, gagawin niyang 0.008. Mas matagal yung buga nun, mas maraming diesel yun. Ganun sa electronic. Mas matagal yung opening. Mas matagal yung opening. Kailan po kayo huling nagpalit ng timing belt? 2013 pa to Nag-timing belt na ba kayo dyan? Matagal na. Napakatagal na po yan, 10 years na yan. Kung 13 ba yan o 15? Hindi pa nagpapalit ako dyan. Hindi pa dati. Napakatagal na yan. Ilan na po tinakbo nito? Gastos yan. Ba? 100 115 ba? Ay, oo. 200. 200? 200. Hindi, nagpalit na po yan. Nagpalit na yan ng isa. 220. Nagpalit na yan ng isa. Pero kung nag-220 na kayo, umikot na yun. Kasi iilaw timing belt yan pag di kayo nagpalit eh. Yung T-belt doon sa dash. So ngayon, na-reset na yun, nakapagpalit na. Kung 2015 to, nagpalit to ng 2015. 200 na tinakbo, talagang dapat yun, dalawang timing belt na yan. Dapat nakadalawa na po kayo. 80,000 yun. Ibibideo ko po yan pagbukas namin itong timing cover at ipapadala ko sa inyo. Papakuha ko yung messenger account nyo para maipakita kagad sa inyo ito. So ito yung pinaka-importante po dyan. Pag naputol yan. Parang bagong gupit ka. Hindi ko yun pabugbog ko kaya yun. Gulpin natin. Parang kinulayan lang yung ibabaw eh. Pabugbog ko yung kay Jamie. Kanina pa kami nag-uusap eh. Ano muna pangalan mo, sir? Amado mo siyang pili. Amado? Retired military ako sa Air Force. Ano pong rango? Tinyente ako ngayon. Tinyente, yung anak niyo po. Pangalan? Culinary art yung aking anak ngayon. Ang laki. Nako, tatawagin ko sa Adamus para maglaro kayo dyan, one-on-one. Tapos si Sir Tony, Muntinlupa. Oo, yung pinsan ko, Kuya Boyet de la Merced, may ospital dyan. So yun, ito. Present. Ang mga injector. Nako, pagdating sa injector. Ang bahala sa injector yan. Ang bahala sa injector. Mga kapatid, ito po yung subscriber ko na gabi-gabi daw po ay pinapanood po ako diyan sa Hong Kong. Talaga pong pumunta na sila dito sa Autoruns. Yabang ko naman. Hindi ba, meron silang business trip dito sa Pilipinas. Meron po kasi silang agency ng mga gustong magtrabaho sa Hong Kong.
at dinaanan na nga po ako. Yung pong babae ay Hong Kong citizen at yun naman pong lalaki ay kababayan po natin at legit po na INC. Mga certified kapatid po natin at isa po talagang magandang kapatid natin na Hong Kong citizen. Ayan po. Ano pong pangalan niyo, ma'am? My name My is name ako. Your name po? Kakit. Kakit. Kakit Wong. Wong. Yeah, Kakit Wong. Okay. Ang ganda niyo po, ma'am. Ilang taon na po kayo, ma'am? Sister, how old are you, sister? Secret. Secret. Oh, si Brad. Ka Lawrence po, Ka Lawrence. Local po ng Hong Kong East. Hong Kong East. Doon din po si ma'am. Yeah, Hong Kong East po. Okay. Halika dito. Ipagpakita ka dali. Oh, ito ang pamangkin ni Ka Lawrence sa Hong Kong din. Ayan. Ako na. Your name, oh. Jen Dominic po, Ka Dominic. Ka Dominic. Ngayon mga kapatid, sandali lang sila rito. Working visit, no? Opo. Working visit. Next week po, alis na rin po kami. Kaso, ang nangyari, nasira po yung Starex, nag-overheat. Saan po ang punta nyo? Papunta ho kami bukas ng Pampanga. Pampanga, no, Karin? Pa- Saan po sa Sa Pampanga? Pampanga, San Fernando. San Fernando, Pampanga. Opo, San Okay, Fernando. Tapos diretso na Ilocos Sur, Oo. tapos Ilocos Norte. Ilocos Norte. Kaso, yung Starex, ang problema niya, overheat. Hindi ko talaga pwedeng i-recommend na gamitin kasi may problema siya sa cooling system. Kaway-kaway po sa mga taga Hong Kong. Hello po dyan sa mga lahat ng viewer around the world, not only in Hong Kong, around the world. Around the world. Autorans. Thank you. Sir, ano ba yung nyo? Ano ba yung business nyo? Baka may mga kapatid tayo na di ba? Si Ma'am po may employment agency. Employment Nagde-deploy po siya ng mga workers sa Macau at Hong Kong. Hong Kong. Opo. And we always prioritize our church member po. So, ibig sabihin, pagka kumukuha kayo dito sa Pilipinas, sigurado na, sure na sure yun. 80%. 80%. Depende po sa interview. Pagka Oo. nagustuhan ng employer, Oo. pumasa sila sa interview, qualified sila sa requirements Oo. ng POEA, ayun, may chance po. So, pag talagang pasado yung tao, Opo. 80% na yon. Depende Opo. na lang sa... Kasi minsan nagbabago ho isip We ng also have our recommendation po. Okay. Meron pang recommendation. So, yun, mga kapatid, dito nyo lang mapapanood si Autorans, merong bisita na employment agency para sa mga gustong pumunta sa Hong Kong. So, at Macau. Ngayon, kukunin ko yung number ni Sir sa ni Ma'am. Pagka meron kayong gustong itanong tungkol dito sa trabaho na to, i-message nyo lang po ako at ibibigay ko po sa inyo yung number nila. Hindi ko pwedeng ilagay sa vlog yung number nila, baka mapapagod po talaga kayo sa kasasagot. So yung mga important lang po na yun, sige, mag-message lang po kayo sa akin at baka makatulong po sa atin. Naisampa ko na itong brand new na 4M14 na engine. Ito yung ipinakita ko sa vlog nung nakaraan, yung naputol yung connecting rod at namintana doon sa gilid ng block. Ang block nito ay aluminum, kaya hindi siya ganun katibay talaga. Ngayon, dahil sa butas yung block, butas yung crankcase, hindi na talaga pakikinabangan. Ang ginawa ng may-ari, bumili ng brand new na engine. Ito na, nakasampa na. Ngayon, nagtagal kami dito sa pagsasalpak nito kasi kailangan ko pang gumawa ng bagong boom. Ito, bago lang po yan. 2 piraso siya na para magamit ko dito sa mga ganitong klase ng sasakyan sa L3 ay dapat sana yan magdudugtong na gano'n yan. Kaya lang medyo maiksi yung gawa nila Kim at nila Kuya Luis. Ito po dapat papasok doon yan. Ngayon, dinugtungan ko na lang ng tubo ulit para maiangat itong makina. Hindi po pwede yung ginagamit naming crane na pangangat ng engine kasi yung crane na yon, nandito mamaya papakita ko sa inyo, kapag umangat na, tatama na dito yung pinakadulo. So, kulang pa yung taas, nakatama na sa ceiling. So, ito, gumawa kami ng ganitong boom, magkahiwalay siya, dalawa, dudugtungin ulit namin dito sa gitna sa pamamagitan ng tubo na to at gagamitan na namin ng chain block. Ito yung pneumatic crane. Meron siyang parang jack dito, yan. So, pagtaas nito, babangga na kasi doon sa ceiling ng L3 kulang lang yung angat niya, parang mga ganito lang yung angat niya. Yung makina, kailangan maitaas ko ng ganito kataas. Yan, yung level ng makina na yun, no? Kaya kukulangin.
So hindi advisable yung ganito. Pwede tsatsaga-tsagain mo pag inaakyat mo, bago ka na naman magkakalso ka sa ilalim, i-adjust mo na naman yung tali mo, yung ginagamit natin diyan, yung seatbelt. Adjust ka na naman. So mahirap 'yon, baka mamaya bumagsak yung makina, delikado. Naku, malaki babayaran natin. Kaya gumawa na lang ako nitong boom. Yan. Kita ba, RJ? Dito, baka mauntog ka. So ayan po yung ating boom. Ngayon ito adjustable to. Kapag ka malalaking truck na ganito din yung design, siyempre yung mga truck ganyan ang design, no? May ulo. Tapos nasa ilalim nun yung engine. So, ganito po ang ginagamit talaga. Hindi po pwede itong mga ganito. Yung paa niyan, pwede nating dugtungan para tumaas pa kung kinakailangan doon sa mga matatangkad na truck, yung matataas ang kanyang build. So ngayon ito, kumpleto naman na halos yung mga pyesa nito. Ang problema lang namin dito, yung aircon niya, nandito sa kanan, samantalang yung original nasa kaliwa. So malaking problema na naman yan kasi magre-reroute tayo ngayon ng linya ng kanyang air conditioning system. Sir, gastos na naman po yan. Pero kayang-kaya na namin tapusin yan hanggang by Wednesday next week, tapos na po ito. Sigurado aandar na to. Tatakutin ko lang yung may-ari nito. Kasi ito, Toyota Revo. Yung makina mo, mapaparis siya doon sa Avanza na yun, na umislide ang timing chain. So kaloob-looban po niyan, sigurado maraming sludge. Oh. Sludge na yan, oh. Pwedeng magbara ngayon yung mga oil gallery mo. Eventually, kakatok yan pagka hindi naggumanda yung bomba ng langis. Yung cause niyan is, ano ba, due to, depende sa langis na inilagay o... Hindi, ano yan, may times na hindi talaga kayo nakapag-change oil ng matagal. Siguro, napabayaan nyo yan 1 taon or 2 taon, hindi na change oil, kaya nagkaganyan. Meron ka ibang plano, sabi mo, maglilip ka. Siguro ito unahin mo. O, kasi doon siya papunta. Sa magkakaproblema siya ng ganon. Kasi nga, ang dami ng sludge, mababarahan yung mga oil gallery sa loob, hindi makakabomba ng maayos yung langis. Papunta siya ganon. Parang katulad nung nilinis natin sa ultrasonic cleaner kagabi. Ayan, ayan. O, teda. O, zero, tingnan mo. O, what more yung mga pyesa mo doon sa loob mismo ng block. Saka nandiyan sa timing chain. O. Kita mo, sir? Sinong gwapo dyan? RJ, halika, ikaw ang gwapo eh. Ayan, RJ. Nakita mo naman ito, sobrang dumi nito. Oh. Kinaskas ko. Ayan, oh, kita mo yan, sludge. Kumuha ka nung ano natin doon, yung degreaser. Oo, tirahin mo ng tirahin ng degreaser. Kasi baka mamaya yung mga kinaskas ko mahulog doon sa loob, lalong magkaroon ng problema. At baka mapagalitan tayo ng may-ari. Yeah. Kaya mo yan, uy, baka maanong ano mo. Magaan lang yan. Ha? Magaan lang yan. Magaan lang yan? Oo, kaya yan. Oo. Kalalakas niya. Ipapakita natin to doon sa may-ari nung no Revo. Tignan mo yung makina niya, Kuya Larry, saka yung makina ng Revo. Ito, tignan mo makina niyan. Parehas silang parang hindi nagche-change oil. Ito may langis niya eh. Yung yung Revo? Oh, sabi ko sa kanya, baka babara yung makina niya eh. Ayun nga, magbabara talaga yun. Ayan, ganito sir mangyari sa'yo. Ito, ito mo, butas yung piston, no? Oh. Bumigay yung barbula. Bumigay yung barbula kasi dumulas na yung timing chain. Ito, baka mahulog. Oh, ano to? Ba akin na lang ba tong motor na to? Ay, sir, magtatanong Akala ko akin na eh. ano po, Oh. ito po ba yung shop niyo, Autoran? Autoran, so po. Oo, nakita po kasi ng tatay ko sa YouTube. Oo. Pinasilip lang sa akin yung location nung talyer. Oo. Ito po, dadalhin namin yung Honda CRV namin sa Honda CRV. automatic po, may delay ang May delay. Nako. mahugong na yung makina. Late Kasi papasok. sliding eh. Late papasok yung kambyada niya. Ano ba yung 4x4? Ano po, di ko po alam, sorry. Pero yung ano lang siya, 2005 model ng 2005, oo. Yung square na yan, no? Yung square na. Pagka anong araw po kayo po? Ano naman kami, daily 8 a.m. Hanggang Sunday. Pero pag Sunday po, mga minor repairs lang po kami, mga check-ups lang. Sige po. Oo. Salamat, sir. Sir, okay. Sir, nasa vlog ka, okay lang ba? Ay, okay lang po. Pwede po bang picturean yung signage nyo? Sige po. Oo. Okay, yung Day Santa Fe, nag-DIY po yung may-ari. Hi, sir. Kaso, sa pagdi-DIY niya, hindi niya po naibalik ng tamang higpit ng mga pyesa, kaya lalong nagkaroon ng singaw.
So makikita nyo mamaya, tetestingin ko, may usok na lumalabas dito sa may makina. Usok yon. Siguro, galing doon sa mismong plants ng AGR. Ngayon, hindi pa rin naayos ang problema. Low power pa rin. So bago niya i-DIY ito, kasi marunong magmekaniko si Sir, low power na. Ngayon, low power pa rin at nadagdagan ng problema kasi po nagkaroon ng singaw at umingay po yung turbo. Sige, start RJ. Yan, okay naman, one click naman. Kaya lang, pag ni-revolution to, sige, revolution mo. Sige. Ayun, no? Kita ba dito? Tingnan mo yung usok. Ayun, oh. Ayan. Low pa, bago i-DIY, low power. Ngayon, nung na-DIY niya, aba, meron ng parang instrumentong tumutugtog. Yun nga lang, isa lang ang nota. At lumakas pa yung usok dito. Oh, ba't andyan ka? Di ba ikaw yung cameraman dapat? Wala mag-start eh. Ala, nako mga kapatid, next week mag-isa na lang ako. Ron, ikaw na lang mag-camera sa akin next week. Wala, napapasok na to eh. Ayan, nako, marami daw magagandang dilag dun. Ayun, siya na yung nag-video. O ayan, RJ aral mabuti hindi yung puro papogi gagawin mo doon sa school Pre. Mamaya puro papogi ka lang doon. Nako, lagot ka. Lagot ka, susumbong kita. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa Autorans. Kanina po yung bisita ko, galing pa po ng Hong Kong. Yung mismo pong babae na Hong Kong National, mahirap bigkasin ng pangalan, kaya hindi ko na po mababanggit sa inyo. Siya po mismo, gabi-gabi daw po ay nanonood po siya ng aking vlog. Tapos meron din po si Mami, hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan, tatakpan ko din po yung mukha niya, kasi po ayaw niyang malaman ng mga anak niya na nakarating po siya dito sa Autorans. Kasi po, siya po ay 85 years old na at gusto pa niyang makabili at magmaneho ng sasakyan. Lumaki daw po siyang may sasakyan. Kaso, ayaw na siyang pagmanehohin ng kanyang mga anak. Nanunood din po siya ng aking mga vlogs at sabi po niya, bibili daw po siya ng segunda manong sasakyan kahit na ayaw ng mga anak niya. Basta, ako daw po ang maghahanap. So yan, ako, Mami, maraming salamat sa iyo. Meron din po akong dalawang bisita kanina, galing pa po ng Muntinlupa. At meron din po diyan sa Kaibiga na mga customer po natin, mga subscribers po natin, talagang dinarayo po tayo. Ngayon mga kapatid, ito, papakita ko lamang po sa inyo, ito yung LCD digital clock display diyan po sa mga may crosswind. Halos lahat po ng may mga crosswind, Sportivo, XT, lahat po yan. Merong ganito na mga digital clock display. Ngayon, nasisira, nagkakaproblema, nawawala na yung display. Kasi nga po, yung kanyang rubber connector, yung rubber strip connector dito sa LCD, papunta doon sa pinaka-circuit niya, ayun, yung nasa loob, ay nawawalan ng contact. Ayan. So ngayon, kailangan ididiin mo lang siya eh. Ito, dinidiin ko lang. Ganun. Para magkaroon ng contact dito. Eh syempre, paano mo naman gagawin na ididiin yun? Eh, nakakabit nga ito doon sa, sa dashboard. So ang ginawa ko po, ito, kung nakikita nyo po yung itim na plastic na yan, hinulma ko na po dito para tulak na siya doon sa pinaka-circuit board, ayun, yung PCB. Nakatulak na siya doon sa PCB para magdikit po yung rubber strip connector ng LCD saka doon sa PCB at hindi na po siya naglo-lose contact. Ayan, no. Sa mga gustong i-DIY po ito, mga kapatid sa mga gustong i-DIY, ang ginamit ko po dito ay yung 12 volts lang na mini adapter. Ito, maliit lang. Ito, ilan lang to. Ito. Ganito lang po. Ayan. Ito lang po yung ginamit ko. Yan. Ito po ay 12 volts, 1 ampere. Yan. Yung kanyang jack ay yung positive yung nasa loob. Ito, yung nasa loob nito positive at yung labas ay negative. So, ang positive naman po, ito, tignan nyo po yung number 30, yun po yung positive. At yung ground po, yun po yung 31. Yan, sana po nakikita nyo Ngayon, ito naman pong dalawang pinagsama ko na to, yung 58, saka yung may nakalagay doon na 12 volts. Ito pong 12 volts na to, ito po yung kanya memory. Okay? Tapos yung 58, yung 56 na 58 naman, yun yung kanyang ilaw. Ito, yung illumination na to. Tapos ito pong 31 yung ground. So ganun nyo lang sa ililinya. Lalagyan nyo lang ng tumutulak dito, pwedeng plastic or kung ano man.
yung magagamit nyo na kailangan itulak yung circuit board para dumikit doon sa rubber connector, rubber strip connector ng LCD. O, ayan na po. O, 1 PM na ulit. Yan. O, nakita niyo po kasi binunot ko eh. So, magre-reset siya. Okay, o yan. 101 na. Okay. Mga kapatid, maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng aking mga vlogs. Lalong-lalo na po kayo po na nagtsatsaga na manood sa akin gabi-gabi. Nagpapasalamat po ako sa inyo at ako po ay nananalangin din na sana po ay humaba pa pong lahat ang mga buhay natin para magkasama-sama po tayo at manood po kayo ng aking mga vlogs. Mahal ko po kayo dahil kayo po ay nanonood ng mga vlogs ko. Yan po ang nagpapalakas ng loob ko para gumawa pa ng maraming mga video tutorials na pakikinabangan po nating lahat. Mag-like po kayo dito po sa vlog ko po na ito at kung pwede po sana, mag-subscribe na rin po kayo. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ilan taon na po kayong INC? Sorry? How many years? Already 10 years po. 10 years. Apo, since 2014. Your tungkulin. Mga awit po. Sample. Let it be me. It's time we meet love. I'll find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let